Magandang gabi po. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay ang Kilos Kaaralan bilang tatlo, ang Buhay Alagad Formation Program para sa isang mapanagutang paglilingkod. Ang ating pong tatalakayin ay mula panimula at Module 1. Tingnan po natin ang mga salita. Ang kilos ay tumutukoy sa pagkilos o aksyon. Ang kaaralan ay mula sa salitang aral na nangangahulugang pag-aaral o leksyon. Kaya, ang kilos kaaralan ay mga aralin na nagtutulak sa pagkilos o mga praktikal na pag-aaral. Samantala, ang bilang na tatlo ay nagpapahiwatig na tayo ay nasa ikatlong bahagi o yugto na isang serye. Buhay alagad. Ang buhay ay tumutukoy sa pamumuhay o paraan ng pamumuhay. Ang alagad ay nangangahulugang disipulo, tagasunod o isang taong sumusunod sa mga turo ni Kristo. Sa makatwid, tumutukoy sa pamumuhay bilang isang alagad ni Kristo, isang taong nagsasabuhay ng kanyang pananampalataya sa salita at sa gawa, ang buhay alagad. Formation Program. Ito ay isang programa sa paghubog o pagpapaunlad. Ang layunin nito ay hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi baguhin ang pag-uugali, pananaw at kakayahan ng mga kalahok. Sa kontekstong espiritual o komunidad, ang formation program ay madalas na naglayong hubugin ng karakter, pananampalataya at kakayahan ng mga miyembro para sa isang particular na layunin. At ito po ay itinatawag nating isang mapanagutang paglilingkod. Ngayon, para sa isang mapanagutang paglilingkod, tignan natin ang mga salita. Ang mapanagutan ay nangangahulugang responsable o may pananagutan, habang ang paglilingkod ay tumutukoy sa serbisyo o pagtulong sa kapwa. Kaya, ang buong parilala ay nagpapahiwatig na ang layunin ng programa ay ihanda ang mga kalahok na magbigay ng serbisyo o maglingkod sa isang paraan na may malalim na responsibilidad, integridad, at dedikasyon. Sa kaubuan, ang Kilos Kaaralan bilang tatlo, Buhay Alagad, Formation Program, para sa mapanagutang paglilingkod, ay isang ikatlong yugto ng ating serye ng mga praktikal na aralin o pag-aaral na nagalayong hubugin ang mga kalahok upang mamuhay bilang tapat na tagasunod o disipulo na may kakayahang magbigay ng responsableng serbisyo o paglilingkod. Ito po ay isang hakbangin na nakatuon sa paghubog ng mga kabataan at mga kasapi ng simbahan. Tignan natin, dahil ang programa ay nagbibigay rin sa pag-unawa sa mga aral, pagsasabuhay ng mga aral, pagbuo ng karakter, at paghahanda para sa serbisyo. Isa-isayin po natin. Pag-unawa sa mga aral, lalo na sa mga espiritual o moral na prinsipyo. Pagsasabuhay ng mga aral, hindi lang pagkakaalam kundi paglalapat sa pang-araw-araw na buhay. Ang pagbuo ng karakter ay ang pagpapaunlad ng mga katangian tulad ng integridad, pagkakawanggawa, at dedikasyon. Ang paghahanda para sa serbisyo, ito po ay pagbibigay ng mga kasanayan at pananaw na kailangan para sa epektibo at responsableng paglilingkod sa komunidad o sa isang partikular na misyon. Ang mga layunin. Una, paglinang ng kamalayan sa kahalagaan ng paglilingkod na may pananagutan. Pagpapalalim ng pananampalataya at pamagitan ng aktibong pagsasabuhay nito. At pagbuo ng komunidad ng mga kabataan at kasapi ng simbahan na handang maglingkod sa simbahan at lipunan ng may pananagutan. Ang mga module po ng ating formation course ay binubuo ng sumusunod. Module 1, panimula sa buhay Kristiyano, ang mga paksa, pananampalataya bilang personal na relasyon kay Kristo, laiko, bukasyon at misyon, ang sakramento ng binyag bilang pundasyon ng misyon. Ang Module 2, paglalim sa pananampalataya, catechesis, ang mga paksa,
Apat na haligi ng katesismo, pananampalataya, credo, sakramento, liturhiya, moralidad, mabuting paumuhay, panalangin, buhay spiritual, at Biblia ang kanyang kasaysayan ng kaligtasan. Module 3, buhay spiritual at panalangin. Ang mga paksa, uri ng panalangin, personal, communal, contemplative, liturgical, disiplina ng espiritualidad, tahimik na pagninilay sa salita ng Diyos, at paggabay spiritual. Module 4, liderato at pastoral ng paglilingkod. Nariyan ang mga paksa na servant leadership o paglilingkod gaya ni Kristo, pastoral sensitivity at active listening, conflict resolution sa simbahan, ethics and integrity in church ministry. Ang Module 5, liturhiya at mga ministeryo, ang mga paksa, pag-unawa sa misa at liturhiya ng simbahan, tamang asal at pagganap ng mga lay minister, lector, commentator, EMHC, choir, collectors, ang papapahalaga sa kasagraduhan ng paglilingkod. Ang Module 6, sinodalidad at misyon sa komunidad. Ito po yung mga paksa pagsasabuhay ng pagiging simbahang sinodal, pakikinig, pakikibahagi, misyon, pakikipag-ugnayan sa pamayanan sa pamagitan ng outreach, basic ecclesial communities, ang mga youth, ang mga marginalized, at gayon din ang evangelization in the digital age bilang isang kasangkapan ng pagmimisyon gamit ang social media. At ang huling module, Module 7, integridad, disiplina at pagtugon sa mga hamon ng panahon, ang mga paksa, pagpapakumbaba at disiplina sa paglilingkod, pagtugon sa issue ng sekularismo, fake news, political bias sa simbahan, formation ng puso, ang pagmamahal sa mahirap, paggalang sa kapwa, paninindigan at katotohanan. Ito rin po ay may mga requirement, kahingian at mga output. Nandiyan ang attendance at participation, reflection paper o yung mga journal entries per module, ministry action plan, yung application po ng natutunan sa kanilang komunidad, at ang final spiritual retreat or recollection na pwedeng ibigay ng pari. Tingnan na po natin ang unang paksa, ang Module 1, panimula sa buhay Kristiyano, paksa bilang isa, pananampalataya bilang personal na relasyon kay Kristo. Ang mga layunin, maunawaan na ang pananampalataya ay hindi lamang kaalaman, kundi relasyon kay Jesus. Maanyayahan ang bawat kalahok na suriin ang lalim ng kanilang personal na ugnayan sa Panginoon. Nilalaman, pananampalataya bilang tugon sa paanyaya ng Diyos. Ito po yung mababasa natin sa Hebreo 11:1. Hindi lang po kaalaman, kundi pagtitiwala at pagmamahal tulad ng isang relasyon, kailangan itong alagaan at isabuhay araw-araw. Si Kristo po ay buhay at personal na Diyos, hindi lamang doktrina, kundi isang kaibigang nagmamahal. Kung titignan po natin yung paksa isa, pananampalataya bilang personal na relasyon kay Kristo, may mga susing salita po ito. Nandiyan ang pananampalataya bilang isang paanyaya, tugon ng puso, paglalakbay. Isa-isahin natin. Ang pananampalataya bilang isang paanyaya, nangangulugan pong hindi ito saplitan, bukas na palad na alok ng Diyos para sa atin. Ito po ay tugon din ng puso, hindi lang ng isip, ito po ay pagsuko at pagtitiwala. At bilang isang paglalakbay, hindi lang po isang beses na desisyon, kundi tuloy-tuloy na paglalakad kasama si Kristo. Kung titignan po natin, ito po ay malalim at praktikal na pagtingin sa pananampalataya. Na higit pa sa simpleng kaalaman, binibigyan din ito ang pananampalataya bilang isang buhay na tugon sa paanyaya ng Diyos na may pangunahing punto. Ano po ba ang mga punto nito? Pananampalataya, hindi lang kaalaman, kundi pagtitiwala at pagmamahal. Ang pambungad na pahayag ay direktang kumukuha mula sa esensya ng Hebreo 11:1
na nagsasabing ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Higit pa po ito sa kaalaman. Madalas iniisip natin na ang pananampalataya bilang pagtanggap lamang ng mga katotohanan o doktrina. Ngunit, binibigyan din ng teksto na ang pananampalataya ay hindi lamang isang intellectual exercise. Hindi sapat na malaman lang ang tungkol sa Diyos. Kailangan nating lumampas doon. Pagtitiwala at pagmamahal. Ito ang puso ng pahayag. Ang tunay na pananampalataya ay nakaugat sa malalim na pagtitiwala sa Diyos. Pagtitiwala na siya ay tapat, mabuti, at may pinakamabuting plano para sa atin. Kahit di natin nakikita ang buong larawan, kasama rin dito ang pagmamahal dahil ang pagtitiwala ay likas na lumalago sa isang relasyong puno ng pagmamahal. Kung mahal natin ang Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya. At tulad ng isang relasyon, ang paghahambing sa isang relasyon ay napakalinaw at makapangyarihan. Tulad ng anumang relasyon, ang pananampalataya ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga, paglala ng oras, at pagsasabuhay. Hindi po ito statistiko o statiko. Ito ay dinamiko at lumalago sa bawat araw sa pamamagitan ng pakikipugnayan natin sa ating Diyos. Pangalawa, si Kristo, buhay at personal na Diyos, hindi lamang doktrina, kundi kaibigang nagmamahal. Ang ikalawang punto ay nagbibigay riin sa personal na kalikasan ni Jesus at ang kanyang kaugnayan sa atin. Buhay at personal na Diyos, hindi si Kristo. Hindi po siya isang konsepto lamang o isang makasaysayang figura. Siya ay buhay at aktibo sa ating buhay. Ang pagkilala na siya ay personal na Diyos ay nangangahulugang siya ay may kakayahang makipag-ugnayan sa atin, isang malalim at individual na kaparaanan. Hindi lamang doktrina. Muli, binibigyan din po dito ang paglagpas sa ating intellectual understanding. Hindi sapat na malaman lang ng turo ni Jesus o kanyang mga ginawa. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng personal na pakikitagpo at karanasan sa Kanya. Kaibigang nagmamahal. Ito ang pinakamahalagang aspeto ng pahayag na ito. Ang pagtingin kay Kristo bilang isang kaibigang nagmamahal ay nagpapababa ng mga pader ng formalidad at nagbubukas ng pintuan sa isang relasyon na puno ng init, pag-unawa at suporta. Bilang isang kaibigan, siya ay laging naroon, nakikinig at nagmamalasakit. Kung titignan po natin yung pangatlo, halimbawa ni San Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw ang salita ng buhay. Ito po ay kinuha natin sa Ebanghelyo ni San Juan. Tignan natin yung konteksto. Ang pahayag na ito ni Pedro ay dumating pagkatapos ng isang mahirap na turo ni Jesus tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Maraming alagad ang umalis dahil hindi po nila ito naunawaan. Ang pagtitiwala ni Pedro. Sa kabila ng pagkalito o pagdududa ng iba, nanatili si Pedro. Ang kanyang tanong, Panginoon, saan kami pupunta? Ito po hindi tanong ng kawalan ng direksyon, kundi isang pagkilala na walang ibang pupuntahan na magbibigay ng tunay na buhay at kahulugan. Ikaw ang may salita ng buhay. Ito po ang pinakamahalagang tugon ni Pedro. Kinikilala niya na mga salita ni Jesus ay hindi lamang mga salita, kundi mga salita na nagbibigay buhay, nagbibigay direksyon, at nagbibigay ng pag-asa. Ito ay isang pagpapahayag na lubos na nagtitiwala at nagmamahal kay Jesus, na kinikilala si Jesus bilang tanging pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya bilang tugon. Ang tugon ni Pedro ay isang perpektong halimbawa ng pananampalataya bilang isang tugon sa paanyaya ng Diyos. Hindi yan lubos na naunawaan ng lahat, ngunit nagtitiwala siya sa personalidad ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ito ay isang pananampalataya na hindi nakabatay sa kompletong pag-unawa, kundi sa kompletong pagtitiwala at pag-asa sa nag-aanyaya. Ang konklusyon, ang teksto ay nagbibigay ng isang malinaw na mensahe. Ang pananampalataya
ay isang buhay na relasyon sa isang buhay at personal na Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nangangailangan ng patuloy na pagtitiwala, pagmamahal, at pagkasabuhay tulad na ipinakita ni San Pedro. Sa uli, ang pananampalataya ay ating tugon sa paanyaya ng Diyos na makipag-ugnayan sa Kanya na nagbubunga ng buhay at buhay na puno ng kahulugan at layunin. Para sa ating gabay na tanong, kumusta po ang ating personal na relasyon kay Jesus? Kailan mo tunay na naramdaman ang presensya niya sa iyong buhay? Dumako na po tayo sa pangalawang paksa, laiko, bukasyon at misyon, mga layunin. Matukoy ang tungkulin ng mga laiko sa simbahan at lipunan. Maunawaan na ang pagiging taong simbahan ay buhay, bukasyon. Tingnan natin ang nilalaman. Ang laiko ay mga binyagan na hindi ordinado o tinatawag nating ordained, ngunit bahagi po ng buhay at misyon ng simbahan. Ito ay mababasa natin sa Lumen Gentium. Nangangahulugan, sila po ay may tungkulin sa loob at labas sa simbahan. Halimbawa, ang pagiging saksi sa pamilya, trabaho, pamayanan. Ano po ba ibig sabihin ng bukasyon ng laiko? Ito po ay nangangahulugang mamuhay ng banal, maging asin ng lupa, at ilaw ng sanlibutan. Maaari niyo pong balikan ang sinasaad sa Ebanghelyo San Mateo, Kabanata 5, talataan 13 hanggang 16 para sa konteksto nito. Ang misyon po ay hindi lang pagiging lector, WART o EMHT, kundi ang kabuuang pamumuhay ng Ebanghelyo. Hindi lamang po tayo ay nasa loob ng simbahan, kundi na doon sa ating komunidad, sa ating tahanan. Ito po ay holistiko. Hindi lang po pwedeng ikaw ay banal lang o naglilingkod lang sa simbahan at pagtapos papabayaan mo na ang iyong buhay pamilya. Hindi po ganoon. Ngayon, tingnan natin ang gabay na tanong. Saang larangan ng buhay mo na ikaw ay nahamon ni Kristo na maging saksi? At paano mo naisasabuhay ang iyong bukasyon bilang laiko sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? Tugayan natin ang paksa bilang 3. Ang sakramento ng binyag bilang pundasyon ng misyon. Ang mga layunin. Maunawaan na ang binyag bilang sakramento. Dito po, tayo ay naging anak ng Diyos, kasapi ng simbahan at tagapaghatid ng mabuting balita. At makita po ang koneksyon ng binyag sa misyon ng bawat Kristiyano. Tingnan natin ang nilalaman. Sa binyag, tayo ay nilinis sa ating kasalanan at naging templo ng Espiritu, ang Espiritu Santo. Ang binyag, ang unang sakramento ng pananampalataya kung saan po ang original na kasalanan o sa English ay original sin ay pinapatawad. Kung sanggol pa po ang binyagan, ito ang simula ng grasya sa kanyang buhay. Kung matanda na, pati personal na kasalanan ay pinapatawad. Sa pamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang Espiritu Santo na nananahan sa atin. Kaya't ang ating katawan at buhay ay nagiging templo ng Diyos. Ito po yung mababasa natin sa unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 6, talataan 11. Ito po ay paanyaya sa isang malinis, banal at makadiyos na pamumuhay. Pangalawa, ipinagsama kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito naman po ay matutunghayan natin sa Roma, Kabanata 6, talataan 3 hanggang 4. Ang binyag ay hindi lamang isang simbolo, kundi isang paglahok sa misteryo ni Kristo. Sa pamagitan ng tubig na binyag, tayo po ay namatay sa kasalanan at nabubuhay muli kasama ni Kristo. Ayon nga sa Roma, Kabanata 6, talataan 3-4, ang binyag ay pakikiisa sa kamatayan ni Kristo upang tayo rin ay magkaroon ng bagong buhay gaya ng kanyang
pagkabuhay na muli. Nangangahulugan na ito po ay isang pagbabago ng pagkatao mula sa lumang pagkatao na kung saan alipin tayo ng kasalanan tungo sa bagong pagkatao sa pagiging anak ng Diyos. Pangatlo, tayo ay ginawang propeta, pari at hari. Ito po ay tinatawag nating common priesthood. Sa binyag, tayo ay ginagawang bahagi ng tinatawag ng common priesthood of the faithful. Isa-isahin po natin itong mga salitang propeta, pari at hari. Propeta. Tayo tinatawag na maging tagapagdala ng salita ng Diyos, magpahayag ng katotohanan at magbigay ng patotoo sa pananampalataya. Bilang pari, hindi po ito nangangahulugan ng pagiging ordained na priest, kundi pagkakaroon ng kakayahang mag-alay ng ating buhay, gawain at dasal bilang handog kay Kristo. Hari, tinatawag tayo maging responsableng tagapangalaga ng ating kapwa at ng sangnilikha at mamuhay na may pananagutan at pagkakawang gawa. Pang-apat, ang binyag ay hindi lang ritual, kundi paanyaya sa isang buhay na misyon. Marami pong nag-aakala na ang binyag ay isang seremonyang pampamilya lamang, isang tradisyon. Ngunit para sa simbahan, ito ay pasimula ng isang misyon, ang misyon ng isang Kristiyanong nabubuhay sa pananampalataya. Pinapaalala po sa atin ng binyag na tayo ay tagapagdala ng liwanag ni Kristo sa isang mundong madilim, sa kasinungalingan, kasamaan, at kawalan ng pag-asa. Panlima, lahat ng binyagan ay may tungkuling ipahayag si Kristo sa salita at sa gawa. Ito po ang sinasaad sa Ebanghelyo ng San Mateo, Kabanata 28, Talataan 19 hanggang 20. Ito po ay tinatawag na Great Commission ng kanyang sabihing, pumayo kayo at maging alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ang lahat po ng binyagan ay tinatawag na maging misyonero, hindi lang ng mga maging pari, madre o pastor. No? Muli po, lahat ng binyagan ay tinatawag na maging misyonero, hindi lamang po yung mga pari, madre o pastor. Tayo pong lahat. Sa salita, nangangahulugan po na tayo kailangang magsalita tungkol kay Kristo sa tahanan, sa eskwela, sa trabaho at sa komunidad o kung saan po tayo naroroon. Sa gawa, dapat ito po ay nangangahulugan na ang pamumuhay ay dapat magpatotoo sa kabutihan, katotohanan at pag-ibig ni Kristo. Kung ating bibigyan ng buod at titignan bilang isang hamon, ang binyag ay hindi isang pagtatapos, kundi simula. Ito po ay simula ng buhay bilang anak ng Diyos at misyonero ng mabuting balita. Araw-araw tayo tinatawagan na gampanan ng ating binyagang tungkulin, magmahal, maglingkod at magpahayag ng ating pananampalataya. Sa binyag, tayo ay nilinis sa kasalanan, nagiging templo ng Espiritu Santo, ipinagsama kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling kapagkabuhay, ayon nga sa sinasabi sa Roma. Tayo ginawang propeta, pari at hari bilang bahagi ng ating common priesthood, at ang binyag ay hindi isang ritual, kundi paanyaya sa isang buhay ng misyon. Lahat po ng binyagan ay may tungkuling ipahayag si Kristo sa salita at sa gawa, gaya na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ang gabay na tanong, anong ibig sabihin ng pagiging binyagan para sa iyo ngayon? At sa anong paraan mo na isasabuhay ang misyon kasama ng iyong binyag? Para po sa ating mungkaing gawain at workshop, pagbabahagi ng patotoo. Anyayahan ng ilan na magbahagi kung paano nila personal na naranasan ang pagkilos ni Kristo sa kanilang buhay.
at ang ating pangkatang pagmumuni-muni, paano natin higit na mapapalalim ang ating ugnayan kay Kristo habang ginagampanan natin ang ating misyon bilang mga laikong lingkod ng timbahan. At samahan niyo po ako sa ating panalangin bilang pagtatapos ng session bilang isa. Sa ngalan man ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, salamat sa paanyayang makilala ka at makasama ka sa paglalakbay ng buhay. Tulungan mo sa buhay ang aking bukasyon bilang isang laikong binyagan na may pananampalatayang totoo. Pusong naglilingkod at buhay na nagbibigay liwanag. Amen.